At sa nakaraan nating kwento, sa matinding galit ng emperador, sumigaw ito, at inutusan si Obert na tumahimik, at kapag nagsalita pa siya ulit, hindi siya magdadalawang isip na parusahan siya ng walang awa. Muling iniukol ni Emperor Jackson ang atensyon kay Cale, na nakaluhod at nakayuko. Tumingin siya pataas, at tinanong ng emperador si Count Aizen kung ito ba ang salamangkero ang tinutukoy niya. Kinumpirma ito ni Aizen, at sinabi na siya ang salamangkero na sumama kay Salmora para patayin siya. Lumapit si Emperor Jackson upang tingnan ang mga mata ni Cale. Dahan-daang itinaas ni Cale ang kanyang ulo, nanginginig sa takot sa harap ng emperador. Nais malaman ng emperor kung nagsasabi ba ng totoo si Count Aizen. Muling ibinaba ni Cale ang ulo, at sa nanginginig na tinig, sinabi niya, na totoo ang lahat ng sinabi ni Count Aizen. At sa huli, inamin ni Cale, na si Marquis Obert ang nag-utos kay Salmora na patayin si Count Aizen. Ipinaliwanag ni Cale na si Salmora mismo ang humingi ng tulong sa kanya, at hindi niya ito tinanggihan. Galit na galit ang emperador at tinanong kung bakit humingi ng tulong si Salmora kay Cale. Sabi ni Cale, malayo ang kabisera papunta sa Shonan kung nasaan si Aizen, kaya kinakailangan ang teleportation magic. Bukod pa roon, kilala nila ang isa't isa dahil sila ay mula sa iisang bayan. Nagpatuloy si Emperor Jackson sa pagtatanong kay Cale. Sa sandaling ito, naalala ni Cale ang narworm na nasa kanyang puso, napagtanto na ang buhay niya ay nasa mga kamay ni Henry kaya kailangan niyang makipagsapalaran para lang mabuhay. Sumagot si Cale ayon sa utos ni Henry ng maaga, pagkalipas ng ilang sandali, inutusan ni Emperor Jackson na itigil ang interogasyon. Humarap siya at tinanong si Marquis Obert kung may pagpapabulaan pa ba siyang gustong sabihin. Samantala, napagtanto ni Obert na lahat ng kanyang ginawa ay nauwi sa wala. Naisip niya na isa siyang tanga sa pag-aakalang kayang magkaisa ang tatlong dakilang pamilya dahil lamang nakabilang din siya sa tatlong malalaking bahay. Hindi pa man siya nakakabigkas ng kahit isang salita, inilapit ng emperador ang kanyang espada sa leeg ni Obert at tinanong kung magbibigay pa siya ng mga palusot. Sabi ng emperador, pinagkatiwalaan niya si Obert, pero dahil nakikita niyang hindi ito nagpapaliwanag at nakasimangot pa, wala siyang ibang magagawa. Agad niyang iwiniwas-siwas ang kanyang espada nang may napakalakas na lakas, naglabas ito ng makapangyarihang enerhiya. Ngunit bago tumama ang espada sa leeg ni Obert, may sumigaw mula sa labas. Si Aizen ito, at nagsabing huwag maging padalos-dalos ang desisyon ng emperador na patayin si Obert dahil sa galit, at dapat niya itong pag-isipang mabuti. Nagtaas ng ulo si Marquis Obert at tiningnan si Aizen ng naguguluhan, dahil hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito. Ibinagsak ng emperador ang espada sa sahig, dahilan ng pagkislap ng dulo nito, at naging handa si Silver Jackson na makinig sa mungkahi ni Count Aizen. Sinabi ni Count Aizen na dahil sa mga nagawang kabutihan ni Marquis Obert noon, imbes na agarang parusahan, dapat itong pagsisihan niya ang mga nagawang pagkakamali ng paulit-ulit bilang kaparusahan. Tinanong ni Emperor Jackson kung ibig bang sabihin ni Count Aizen na ipakulong na lang si Obert. May ngiti sa kanyang labi, iginiit ni Aizen na mas nararapat na ipatapon si Marquis Obert sa salgera. Pagkarinig ng mungkahing yun, pinagpawisan ng malamig si Obert at namutla, hindi lubos maisip ang mga dadanasan niya sa lugar na yun. Ibinato ni Emperador Silver Jackson ang kanyang espada sa sahig at sinabing maganda ang ideya niya kaya susundin niya ang mungkahi ni Aizen. Iniutos niya na lagyan ng marka ang noo ni Marquis Obert bilang taksil, at pagkatapos ay ipadala ito sa salgera. Napatulala ng matindi si Marquis Obert, habang iniisip ang mga kahihinatnan sa kanyang kinabukasan. Hinawakan ng emperador si Count Aizen na agad na yumuko bilang paggalang, sinabi niya na hindi niya agad nakita ang tunay na katapatan ni Aizen at humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagkukulang. Handang hawakan ni Count Aizen ang mga gawain sa salgera at sisiguraduhin niyang walang maliligaw sa kaayusan. Pumayag si Emperor Jackson at sinabing palagi siyang humahanga sa tapat na paglilingkod ni Aizen. Samantala lumayo na ang emperador,
Nagpasalamat si Aizen kay Emperor Jackson at yumuko habang nakalagay ang kamay sa kanyang puso. Nang makalabas na ang emperador sa silid ng bulwagan, tumingin si Marquis Alfred kay Aizen nang may paghamak, at tinanong niya kung kailangan ba talagang umaabot pa ito sa ganoon. Hindi maintindihan ni Aizen kung bakit nagtatanong si Alfred, dahil para kay Aizen, tungkulin nilang lahat iyon para sa kabutihan ng imperyo. Sinabi pa ni Marquis Alfred na dati ay iniisip niyang parang oso si Aizen, ngunit ngayon ay tila naging tusong lobo na ito. Tiniyak ni Alfred na ang pagbagsak ni Obert ay hindi nangangahulugang si Aizen na ang papalit sa pwesto bilang Marquis. Napatawa si Aizen at lumapit, sinabing dapat alagaan ni Alfred ang sarili niyang isipan upang hindi siya maabala sa mga walang saysay na pag-iisip. Bumulong pa si Aizen sa kanyang tainga. Pinapayuhan si Marquis Alfred na huwag tularan ang sinapit ni Marquis Obert upang hindi mawala ang lahat sa kanya. At pagkatapos ay iniwan si Alfred kasama ang iba pa at malalim sa pag-iisip. Kinabukasan, ipinadala si Marquis Obert sa Salguera, kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan, at may marka siya sa noo bilang tanda na siya ay taksil. Galit na galit siya habang unti-unting naiintindihan ang nangyayari. Ang tanging tanong na umiikot sa kanyang isip ay kung paano siya natalo ng isang hangal tulad ni Aizen. Mahaba at malamig ang kanilang biyahe, hindi inalintana ni Obert ang nagyayelong hangin at bagyo. Pagdating nila sa tarangkahan, sinalubong sila ng hepe ng checkpoint na si Bont, na hindi itinago ang kasiyahan sa parusa ni Obert. Lumapit si Bont sa pinuno ng mga kabalyero at nagtanong kung totoo ngang dinala nila ang isang napakahalagang tao. Puwersahang binalibag si Obert sa harap, at nagsabi na siya ang dating pinuno ng isang dakilang pamilya, si Marquis Obert Crimson kasama ang kanyang pamilya at mga basalyo. Tumayo si Obert nanginginig at tiningnan si Bont na nag-e-enjoy sa kanyang pagkakahiya. Nakakunot ang noo ni Obert, galit na galit habang hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Ngumiti si Bont at sinabi na mukha raw matapang si Obert, at hindi pa rin nawawala sa kanyang mga mata ang pagmamataas, sabay sinipa siya sa mukha ng napakalakas, dahilan para magkaroon siya ng sugat at pasa sa pisngi. Tumawa si Bont at sinabing dama niya ang sarap ng paghihiganti, pakiramdam niya ay nawala ng sabay-sabay ang 10 taon niyang stress. Tiningnan niya si Obert na nanatiling nakadapa sa makapal na nyebe sa lupa, at sinabi niya na mas gusto pa sana niyang i-enjoy ito ng mas matagal, ngunit, may ibang tao pa na mas matagal nang naghihintay na makita siya. At kahit nagngingit-ngit sa galit, hindi alam ni Marquis Obert kung sino ang tinutukoy ni Bont. Sa huling tingin, iniutos ni Bont kay Obert na mauna sa paglakad. Nang makarating sila sa itinakdang lugar, natapos na ang pag-escort sa kanila. Nagulat si Obert nang makita ang paligid, puro disyerto at yelo. Wala siyang makitang tirahan o kampo, tanging isang malaking haligi lamang na may nakasulat na hieroglyphics. Nagtanong siya sa mga taga-bantay kung tama ba ang lugar, dahil pakiramdam niya hindi ito isang lugar ng pagpapatapon kundi isang walang buhay na lupain. Hindi siya pinansin ng mga taga-bantay, iniwan siyang sumisigaw at nagmamakaawa, lumuhad si Obert sa nyebe, ibinaba ang ulo, habang ang kanyang mga kamag-anak ay tahimik lamang na nakatingin sa kanya. Ang tinaguriang taksil ng imperyo, hindi makapaniwala si Marquis Obert na ganito ang magiging katapusan niya. Nahiga siya sa malamig na nyebe, nag-iisip kung ito na ba ang kanyang huling sandali. Biglang may lumapit sa kanya at tinawag siyang napakagang tanga. Dahil sa lamig, nanlalabo ang kanyang ulirat, nakita niya ang isang lalaki at tinanong kung multo ba ito o isang tao. Makalipas ang ilang sandali, sa loob ng madilim na silid, binuhusan ng mainit na tubig ang walang malay na si Obert. Maya't maya pa, nagkamalay si Obert, idinilat niya ang kanyang mga mata at napansin niyang nasa ibang lugar siya at nararamdaman ang mainit na tubig sa kanyang katawan. Nagsimulang magsalita ang isang tinig sa hindi kalayuan, nagtanong kung gising na ba siya. Tinali siya sa isang upuan, kaya hindi niya makita kung sino ang nagsasalita sa kanya. Mula sa isang sulok, nagsalita ang isang lalaki na nagpakilalang si Torian, nilinaw nitong hindi sila magkakilala. Sa desperasyon, galit na tinanong ni Obert kung paano niya ito nagawa sa kanya, at kung alam ba ni Torian kung sino siya.
sumagot ang paligid ng nakakatakot na halakhakan, habang pinagtatawanan ang pagmamalaki ni Obert sa sarili. Lumapit si Torian, lumuhad sa harapan ni Obert, at tinitigan ang mukha ng Marquis, at may nakakalokong tingin sinabi niya, dati rin silang katulad niya, mga taong ipinatapon ni Obert noon sa Salguera. Nang marinig ito bigla na lang natulala si Obert, binalikan ang mga alaala, at doon niya napagtanto kung sino sila. Napalibutan siya ng mga dating ipinatapon na ngayoy gutom sa paghihiganti. Kinuha ni Torian ang isang pamalo at iwinasiwas ito, handang hampasin si Obert sa ulo. Sa takot, nagsimulang magsumamo si Obert, nakiusap kay Torian na huminto. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Torian, dahilan para tumalsik ang dugo mula kay Obert. Pagkatapos, ngumiti lamang si Torian at sinabing, ito pa lang ang simula. Tiningnan niya si Obert, na nabahira ng sarili nitong dugo, hingal na hingal matapos ang ilang mga hampas sa kanya. Pinayuhan pa niya si Obert na maghanda, dahil magsisimula na ang matinding paghihiganti ng mga ipinatapon niya. Samantala, napagtanto ni Obert na walang nakakaalam kung gaano kalala ang magiging epekto na mangyayari sa kanya. Kinalaunan, pagkagising niya mula sa pagkakabugbog, inakala niyang siya'y nasa kulungan, nang makita niya ang kanyang paa na nakakulong sa tanikala. Bagaman dapat ay mas masakit ang kanyang katawan dahil sa mga pambubugbog, nagtataka siya kung bakit hindi ganoon kasakit ang kanyang katawan. Nakapagtataka rin na matapos siyang bugbugin, agad naman siyang binigyan ng healing potion na inumin, para mapanatili siyang buhay. Habang siya'y nag-iisip, nabigla siya nang may lalaking lumitaw sa kabila ng kulungan at nagtanong kung gising na siya. Nang makita ito tinanong ni Obert kung sino ang nasa harapan niya, habang ang lalaki ay may hawak ng susi ng selda. Sabi ng lalaki, siya ay isang tagapangasiwa ng kulungan na ipinadala ng imperyo. Tinanong ni Obert kung talaga bang galing siya sa imperyo, at kinumpirma ng tagapagbantay na siya'y naririto upang bantayan siya. Bigla, may naisip na plano si Obert, at kung gagana ito, may pag-asa siyang makatakas. Tinawag niya ang tagabantay, at nakiusap siyang ihatid ang 2 sulat. Nagduda naman ang bantay sa pakiusap ni Obert, ngunit, nangako siyang kung may parating niya ang mga sulat, ibibigay niya ang lahat ng kanyang nakatagong kayamanan, at sa parehong oras na iisip niya na talagang matutukso ang tagapagbantay. Sa huli pumayag ang tagapagbantay, pero may babala siya, titiyakin muna niyang totoo ang kayamanan bago isagawa ang kasunduan. Tuwang-tuwa at tumango si Obert bilang pagsang-ayon, at sinabing tama ang desisyon ng tagapagbantay. Lumapit siya mula sa likod ng selda at nagtanong kung may lapis ito, inabot ng tagapagbantay ang lapis at pinabilisan siyang sumulat bago may ibang dumating. Matapos may sulat ang mga kailangan sa papel, ibinigay ni Obert ang sulat, at ipinaliwanag niya sa tagapagbantay na ang isa sa sulat ay para kay Duke Arthur, at ang isa ay para kay Marquis Alfred. Nang makuha ang sulat, ipinasok ito sa loob ng bulsa ng tagapagbantay. Idinagdag pa niya na sa isang maliit na nayon na tinatawag na Momont, may isang matandang lalaki na nagngangalang, Matandang Hansen, na nagtatago ng lahat ng kanyang yaman. Medyo napaisip ang tagapagbantay sa dami ng kailangang gawin, pero sinabi ni Obert na hindi dapat mag-alala dahil hindi tao si Matandang Hansen. Ipinaliwanag ni Obert na si Matandang Hansen ay isang alchemical object na ginawa ng Magic Tower. Siniguro ni Obert na hindi siya pagtataksila ng matanda na nagtago ng kanyang kayamanan. Ngunit may binanggit ang tagapagbantay, kailangan ng susing salita para makapasok. Nang marinig ito, nagulat si Obert, napaisip na ang tagapagbantay ay isang medyo matalinong tao, para matanong ang bagay na iyon. Nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin sa hindi inaasahang pagkakataon na alam ng tagapagbantay ang tungkol sa vault, at sa huli napayuko si Obert, at napilitang sabihin na kailangan muna niyang banggitin kay Matandang Hansen ang isang kahilingan, makainom ng alat na tubig dagat, at kusa itong ibibigay ng matanda sa kanya ang kayamanan. Tumango ang tagapagbantay, at pinaalala na kukunin na muna niya ang kayamanan, saka lang ihahatid ang mga sulat. Nagsimula nang umalis ang tagapagbantay, at mahigpit na humawak si Obert sa rehas,
sigurado siya ngayon na maliligtas siya at makakatakas sa Salguera. Samantala, hinihintay ni Ban ang tagapagbantay sa pasilyo, tinanong niya kung sinubukan siyang suhulan ni Aubert. Biglang nagbago ang anyo ng bantay, siya pala ay si Henry. Tulad ng sinabi ni Ban sa kanya, kinumpirma niyang sinubukan siyang suhulan ni Aubert. Nagtanong si Ban kung ano ba talaga ang ipinapagawa ni Aubert, at sinabi ni Henry na nais nitong ipaabot ang mga sulat kina Duque Arthur at Marquis Alfred. Tugon ni Ban na si Aubert ay isa pa rin tactician hanggang sa huli, at hindi pa din talaga ito nagbabago. Ngunit biglang sabi ni Henry, alam na niya ang lahat ng ito, at nakaayos na ang lahat ng plano, at mula ngayon, wala ni isang miyembro ng pamilya ni Aubert ang makakagamit ng aura. Sigurado na si Henry na kung anuman ang planong gawin ni Aubert, tapos na at wala na yung silbi. Inilabas niya ang mga sulat mula sa loob ng bulsa, at inalok si Ban na sabay nilang basahin ang isinulat ni Aubert. Lumalabas na isinulat ni Aubert kay Marquis Alfred, na kapag nailabas siya sa Salguera, ibibigay niya ang matagal na niyang gusto. May pang-uuyam sa mukha ni Henry nang sabihing nakakatakot si Aubert. Sabi naman ni Ban, maikli pero mabigat ang sulat, at iniisip niya kung ano nga ba talaga ang matagal ng pangarap ni Marquis Alfred kay Aubert. Sagot ni Henry, parang hindi naman pera ang habol ni Alfred, kung yun lang, matagal na niyang nakuha ito mula kay Aubert. Nang buksan nila ang pangalawang sulat, para naman ito kay Duque Arthur. Nangako si Aubert na tatanggapin ang alok ni Arthur at muling magiging tapat niyang aso. Napabulalas si Ban, hindi maintindihan ang nakasulat na tanging si Aubert at mga kasamahan lang nito ang makakaintindi sa ganitong bagay. Sa sandaling ito napahawak si Henry sa kanyang bibig, alam niyang ang mga Marquis ay nagsisilbing mga kamay at paa ng Duke. Gayunpaman, ang katotohanan na tinanggihan o naantala ni Aubert ang panukala ni Arthur sa kabila ng relasyon na iyon, ay nangangahulugan na tiyak na isa si Marquis Aubert sa mahalagang bahagi ng plano ni Duque Arthur. Kinabukasan, magkasamang umiinom ng tsaa sina Henry at Ban sa mansyon ni Ten. Sabi ni Henry, ang layunin niya ay wasakin ang tatlong pangunahing pamilya at patayin ang emperador. Pero bago pa man yun, inalok muna niya si Ban na hanapin ang kayamanang iniwan ni Aubert. Tiwala si Ban na bibigyan sila ni Henry ng malaking bahagi, at ipinaalala ni Henry na kabilang sa teritoryo ni Aubert ang maliit na bayang tinatawag na Beaumont, at doon nakatago ang kayamanan ng Marquis. Napangiti si Henry, at sinabi niya na gagawa siya ng isang mabilis na paglalakbay at kukunin ito. Habang wala si Henry, handa si Ban na parusahan si Aubert, taglay ang uhaw sa paghihiganti. Tumugon naman si Henry at umaasa siya kay Ban na siya na ang bahala kay Aubert. Naalala niya ring dapat muna siyang mag-ulat kay Count Eisen bago pumunta sa Beaumont. Kinalaunan, nakarating na si Henry sa mansyon ni Eisen, at binati niya ito. Tinanong ni Eisen kung naayos na ba ni Henry ang tungkol kay Aubert. Bago higupin ang tsaa, sabi ni Henry, naghihintay si Aubert ng mabigat na kaparusahan, hindi sapat ang ilang dekada sa kulungan para sa ginawa niyang krimen at kawalang galang sa Count. Dahil sa sagot ni Henry, natuwa si Count Eisen, at ayon sa kanya bihira ang taong kasing galing ni Henry, at dahil dito, nagkaroon si Henry ng matatag na posisyon sa pamilya Shonan. Pagkatapos ng insidenteng yun, naging tahimik at maayos ang loob ng mansyon ng Shonan. Si Eisen, na dati arogante, ay tiningnan na ngayon bilang isang natutulog na dragon. Tinanong ni Henry kung ano na ang sitwasyon sa palasyo ng Count. Habang nakataas ang daliri, sinabi ni Count Eisen, pareho pa rin ito at walang partikular na nagbago. Para kay Henry, isa siyang hangal, pati ang Grand Marquis ay ipinatapon sa Salguera, pero tila wala pa ring epekto ito sa Count. Dahil dito sa loob ni Henry, naiinis siya at hindi makapaniwalang siya mismo ay nadadamay sa kabobohan ni Eisen, pero hindi niya ito pinahalata. Tinanong niya kay Count Eisen kung bakante pa ba ang pwesto ng Grand Marquis. Doon naalala ni Eisen na may babala pala si Alfred at sinabi, huwag na huwag niyang iisipin na pwesto ng Marquis ay mapupunta sa kanya. Sinuntok ni Eisen ang mesa dahil sa galit,
Pero hindi siya naniniwalang may karapatan si Alfred na utusan siya. Pinaalalahanan ni Henry si Eisen, ang tungkol sa kanyang pangarap, na mapataas ang ranggo nito ng higit pa sa kasalukuyan, kaya iminungkahi ni Henry na si Eisen na mismo ang maunang kumilos.